maraming kalokohan na nangyari noong 19th Congress. Noong 2023, hindi ako naniniwala na hindi niya, siguro kung 1 taon, baka pwede, napalusutan siya. Pero kung 3 taon, andyan yung kanyang mga gabinete, at hindi niya alam. So sabi ko, it's a question of complicity, it's a question of complicity or competency. Ito ang balita trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y matinding revelasyon ni Congressman Erice patungkol sa maanumalyang unprogrammed appropriations na tinalakay sa Korte Suprema. Dito ay binigyan din ni Erice ang sinabi ng isang Associate Justice na ang unprogrammed funds ay isa sa pinagmumulan ng mga matitinding pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isa na nga rito ang sinabi ni Erice na noong 2024 ay ang pinakamalaking nakawan na naganap sa buong kasaysayan ng bansa dahil noon ay hindi pa umano nadidiskubre ang mga maanomalyang flood control projects. Nagsalita rin si Erice sa mga inihayag na revelasyon ni Martin Romualdez at hindi ito naniniwala na walang kinalaman ang Nooy House Speaker na si Romualdez. Dismayado rin umano ito dahil hindi ito naniniwala na walang alam si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nangyayaring anomalya sa ating bansa. Idagdag mo pa umano ang mga sinabi nito na may makukulong na pero hanggang ngayon ay wala pa ring nangyayari. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Napakaganda nitong sinasabi ni Kong Erice, pero speaking of Supreme Court, meron po kayong meron po kang oral argument ngayon. Yung petition ninyo kahapon, yung petition nyo ni Congressman Leila de Lima patungkol sa unprogrammed appropriations. Pakipaliwanag kasi nga po. Yung itong 19th Congress, yung unprogrammed appropriations, matagal na yan. Pero nung nakaraan, insignificant, walang kumu-question. Bakit? Maliit lang. Pangalawa, karaniwan yan, ginagamit lang para dun sa foreign assisted projects. Dahil halimbawa, may na-expect tayo na may mapipirmahan na tulong o utang para sa isang proyekto, pero hindi pa tapos, hindi pa pwedeng ilagay sa program appropriations. Inilalagay yan sa unprogram. Para naman, pag na-aprobahan na, merong appropriations cover. Kasi hindi ka pwedeng gumasta ng anumang salapi ng bayan kung walang appropriations cover na inaprobahan ng Kongreso. So okay lang yan, walang mapapansin. Kahit na under the 1987 Constitution, there is no such thing as unprogrammed appropriations. Ayun. Wala yan. Kaya lang, hindi pinapansin. Pero nung 19th Congress, nagamit sa korupsyon. Anong ginawa? Pinalaki. First time in the history of Philippine budget na yung unprogrammed appropriations noong 2023 ay umabot ng 700 billion. 2024, 800 billion. At nitong huli, 2025, 300 plus billion. Paano ginamit ito? May sinabmit na budget ang Pangulo. Pagkatapos, ginawa ng Kongreso, lalo na sa Bicameral Conference Committee, yung mga program, mga pinag-aralang proyekto, inalis. Inilagay sa unprogram. Ibig sabihin na unprogram, wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Pinalitan ng mga flood control, mga cat's eye, mga highway rail, yung mga proyekto na malaki ang tongpats, yung mga proyekto na pwedeng ghost projects. So yan, dun inilagay yan. Kaya ano nangyari? Dahil inalisan ng 2024, inalisan ng 250 billion para sa mga foreign assisted projects at 150 billion noong 2025, yung halimbawa yung Metro Subway, dapat yan matatapos 2028. Tinanggalan nila ng pondo sa program, nilagay nila sa unprogram. Pinalitan na naman nila ng mga flood control. Ano nangyari? So hindi na pondohan, hindi ma-release yung foreign loan, kaya ano nangyari, madidelay yung Metro Subway na dapat matatapos ng 2028, ngayon 2032 na. So, opportunity lost para sa mga Pilipino. Pero ang pinakamalaking dagok niyan, may penalty, may commitment fee,
At dahil tatagal, may escalation cost. Tinanong ko mismo sa Department of Transportation, tinanong ko magkano ang itataas? 20%. 400 plus billion yung Metro Subway, so madadagdagan yan ng almost 90 billion additional cost. Dahil lang dun sa mga ano, Yung Clark to Calamba, elevated railway ng PNR, 800 plus billion yan. Madidelay ng 3 years. So anong ibig sabihin yan? 20% ang i-increase. So 800 billion, so 170 billion yung masasayang. 170 plus 90, tapos na sana lahat ng backlog sa classroom. Mas penalty pa. So kung yun, ano to, kasama yun. So fine- yan yung fine ito, nagamit. fine. Kaya sabi ko, panahon na para ito ay questionin sa Supreme Court. At natutuwa naman ako, I'm very confident, sinabi naman na kahapon sa oral argument, sinabi ng isang maestrado na I hate unprogrammed appropriations. Bakit? Kasi kung ito for emergency, meron namang kung halimbawa may additional na income, pwede naman gumawa ng special appropriations, ipapasa uli ng Kongreso. It will just take 2 months para maipasa yan. Pangalawa, meron namang contingency fund ang gobyerno, at least mga 13 billion a year yan kung may mga emergencies. Kung masasabi ba natin itong unprogrammed bills, ito yung bagong pork barrel? Well, pwedeng gawing pork barrel. At maraming maraming kalokohan na nangyari noong 19th Congress. Noong nakaraan, aaminin ko, nung mga nakaraang hindi naman, walang pumapansin dahil hindi naman, saka hindi kalakihan, walang gumagawa ng kalokohan. Hindi nagagamit sa mali. Ngayon lang, 19th Congress, 2023, 2024, 2025. Pero, so kung sinasabi ninyo, umakyat ito during the BICAM. Tama po? Merong small committee sa Congress. Oo. Tapos meron pang BICAM. 2 beses. So doon umakyat yung unprogrammed. Tulad nga ng sinasabi ngayon ni former speaker na wala naman daw siyang kinalaman doon sa small committee sa BICAM dahil ang nandun ay si Senate President Chis Escudero at si Zaldico. Naniniwala po ba kayo na walang kinalaman yung si dating speaker? Hindi pa ako doon? naniniwala na walang kaalaman ang speaker tungkol sa... Ayan ang pinakamahalagang batas na ipinapasa ng Kongreso taon-taon. Kung isang ordinaryong congressman may pakialam, hindi lalo na yung speaker. so ibig sabihin yung kanyang Saka siya speech pumili kahapon. kay Congressman Saldico. Although binoto, pero siya mismo ang pumili. Alam na alam yan ng buong Kongreso. Talagang may say ang speaker sa pagpili ng mga major committees sa Kongreso. Kung dahil naman may nangyayaring korupsyon dyan sa sinasabing yung na yan, ano naman po pinakamalaking ambag dyan ni Marcos? Ni President Bongbong Hindi, ang Marcos? tinatanong ko kasi, alam mo, marami namang naging pangulo sa ating bansa. Ngayon lang na nangyari yan. Bakit? Kasi, for example, si GMA, nung tinataas ng Kongreso, yung pondo, umalag siya. Kaya nga, nagkaroon tayo ng re-enacted budget. Kasi may veto power ang presidente. Pagka yung ganyan gusto nyong budget, kasi ang tawag sa budget, isang tawag sa national budget is President's budget. Bakit? Yan yung plano mo para sa bayan mo. Ang tawag niyan, Philippine Development Plan. So para magawa mo yung Philippine Development Plan, yung mabawat ahensya ng gobyerno, gumagawa sila ng plano. Infrastructure, ito para matupad tong Philippine Development. Health, ito para matupad. Education, para matupad yung mga pangarap mo para sa taon na ito. So pagka binabago mo yan, binabago mo yung Philippine Development Plan. Presidente yan siya ang nagpaplano niyan di ba? So, hindi mapayag si GMA, si Pinoy, hindi mapayag. At maging si President Duterte, hindi siya pumayag, di ba? So, pagdating dito, sinalaula ng 19th Congress yung budget ng Pangulo, 2023. Hindi ako naniniwala na hindi niya. Siguro kung 1 taon, baka pwede, napalusutan siya. Pero kung 3 taon, andyan yung kanyang mga gabinete, at hindi niya alam. So sabi ko, it's a question of complicity, it's a question of complicity or competency. Diba? So naniniwala kayo na may direktang kaalaman si Marcos Kaya nga, dito sa... tanong ko, kung hindi niya alam yan,
Ano yung susunod? Pag hindi niya alam, presidente ka, hindi mo alam. Di, Competent. Umalis ka na dyan. yan yung it's a question of complicity or competency. Kaya nga, maraming lumabas during the oral arguments yesterday sa Supreme Court. May, for example, ang pumipirma lang sa unprogram, sa release ng SARO, sa mga unprogram funds, yung sinabi ng Solicitor General na ano lang daw, yung Secretary of DBM. Kaya doon lahat nakapirma. Sana may kopya ko lahat, nakapirma yung Secretary. Pero meron din provision na dapat yan aprobahan ng Presidente, for, at least for 2024 national budget. Parang hindi nasunod yun. So, marami talaga. Medyo nagulo itong pagbabudget ng 3 taon because of this unprogrammed Pero appropriations. kung di ba meron tayong EU dyan na dapat yung presidente ang pipirma pag-release ng Pero unprogrammed? tinanggal yun noong 2025. Bakit kaya? Anong Hindi ko palagay alam, niyo ba't hindi ko alam. tinanggal? Hindi ko alam. Siguro para mawala ng responsibilidad yung presidente, legal responsibility. Pero sabi ko nga, hindi naman pwedeng the secretary of the alter ego lang siya eh. So hindi dapat lahat ng pondo na i-release ng DBM, lalo na sa unprogrammed appropriations, dapat may pagpayag ang Pangulo. Sino po ang nagtanggal nun, Kong? May tinanggal yun sa special provision ng GAA 2025. So naalala ko kung ito nakakalimutan na kasi ng tao yung sa Maharlika Fund tsaka itong sa PhilHealth. Parang nabalitaan natin ito yung ginamit Hindi nilagay Maharlika Fund. Yung PDIC, 107 billion, saka yung 60 billion ng PhilHealth. Yun ay, dahil wala namang pagkunan ng pondo, ginawa nila na revenue yon, source of revenue. At ginamit nila para sa mga proyekto. At nakita ko sa program appropriations, marami yung napondohan ng PhilHealth at ng PDIC na mga flood control, mga proyekto. Ano pong sinasuggest ninyo doon sa inyong petisyon sa Supreme Court? And I-declare na unconstitutional yung unprogrammed appropriations dahil meron namang paraan na kung sakasakali may excess na na income at may mahigpit na pangangailangan, magpasa na lang ng special appropriations o kaya gamitin na lang yung contingency fund. so totally scrap natin yun, yung Pag na-declare ng Supreme Court, wala na yun. Kaya nga mahalaga na ma-desisyonan to before the 2027 budget na mapag-usapan ng Kongreso para kung sa ganun, wala na talaga yan. Sa kaalaman ng mga kababayan natin, kung ano ang magiging benepisyo ng masang Pilipino dito sa inyong petisyon? Program appropriations para daw mapadali. Ibig sabihin, convenience. Pero sabi ko, yung safeguard is more important than convenience. So sa tingin niyo kung bilang kongresista, dito ba nanggagaling sa unprogrammed appropriation yung karamihan sa nakukurap na perang taong bayan? Nitong 3 taon, nitong 2023, 24, 25, marami po galing doon. Paano sa 2020? 2026 po, nabantayan namin eh. Nandun po ako. Okay na po siya. Kung di ba Meron pa rin, pero yun nga, kaya nga kinestyon ko, meron pa rin 150 billion, pero hindi masyadong controversial ngayon. Pero sabi ko nga, kahit hindi controversial ngayon yan, paano sa susunod na taon? Mga susunod na taon, kung tahimik na, walang gano'ng nagbabantay. Kaya mabuti pa ngayon pa lang, matuldo ka na yan. kung sabi mo sa isang interview mo, mas malaki yung 2024 na nakurakot kaysa sa 2025. Paano Ang sabi po ko, yan nangyari? 2024 is more corrupt than the Yes, 2025 budget. Kasi nga, mas malaki yung unprogrammed appropriations doon. Pero parang ang lumalabas 2025 no? Kasi yun doon nabuko eh. Mm. Hindi na pag-aralan pa yung 2024, 2023. Nung pinag-aralan ko, nakita ko ang 2024 ang pinakamalaking dagok sa bansang Pilipinas. Punta tayo kung sa mainit na issue, itong latest na speech ni Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. Anong inyong reaction nung una nyong napanood itong speech ni Speaker Romualdez? So pumayat siya. Hindi, ang tingin ko, ang sinasabi niya, parang dahil sinabi nga ni Ombudsman Remulla na kakasuhan nila ng plunder, parang sinasabi niya, hindi ako mastermind. At ayoko na akong gawin yung scapegoat. And I will not go down alone. Sama-sama tayo. So may pag-amin yun, Kong. Hindi ko alam. Indirectly. Pero,
siguro, hayaan na natin sa imagination ng lahat yung kanilang yung Pero ibig kung sabihin. natanong ako- Pero ang ibig sabihin, kasi ang problema talaga, maraming pinapangako si Presidente na hindi niya natutupad. Di ba? Una, sabi niya, ipa-imbestigahan niya talaga. So, binuo niya yung ICI, Independent Commission for Infrastructure. Magaling si Babe Singson, magaling si Pajardo, nag-resign. Hindi na ponduan. At ang pinakamahalaga na report dapat ng ICI, hindi lang kung sino yung mga nagkasala. Ang pinakamahalaga doon, ano yung proseso na nangyari kung bakit umabot sa ganito yung korupsyon. Kasi kung nakita yung proseso ng pag-aralan at nagbigay ng recommendations kung paano para hindi na maulit ito, maganda sana. Pero hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano naging silbi nung ICI. Pangalawa, sinabi niya, priority legislation niya, yung Independent Commission. Isa nga ako sa author ng Independent Commission for Infrastructure. Corruption in Infrastructure. So, minadali yan. Dahil sabi niya, priorities. Minadali namin yan. Nag-overtime kami. Naipasa namin sa committee. Tapos biglang hininto. Maski si Senator Soto, sabi niya, ipapasa ng Senado. Biglang nahinto. Pero Diba? kung Pangatlo, sabi niya, yung political reforms. Ako yung unang-una nagsalita sa Kongreso na ang pinakamalaking dapat na gawin ng Pangulo para mahinto ito, political reforms. Yung prosecution ng mga offenders, may legal na proseso yan. Matagal na yan. Matagal yan gawin. Due process. Pero, dahil nangyari yan, may utang ang Pangulo sa bayan na magkaroon ng mga reforma. At sinabi ko nga, isa sa mga reforma na isang dahilan ng korupsyon, yung anti-political dynasty. So, prioritize niya rin. Di ba? Sinabi niya, priority. Sabi niya, priority. Priority. Pagkatapos, nag-file yung anak niya ng hoax, anti-political, hindi naman anti-political yun eh. Ano yun? Pro-political dynasty. Institutionalizing political dynasties. Kaya, sabi ko, marami siyang pangako na hindi niya natutupad. Sabi niya, magpapakulong siya December. Walang nangyari. Ngayon, nagsalita si Ombudsman Remulla, May. Malapit na yung May. Magiging mainit daw ang At summer. ngayon, siguro, talagang maliit na yung elbow room ng administration. Pag hindi pa matutupad to, talagang medyo mako-question na talaga yung credibilidad nila na bigyan ng solusyon. Itong pinakamalaking nakawan na nangyari sa national, sabi ko nga, the greatest heist in the history of Philippine budgeting and infrastructure. nagtuturuan na sila ngayon eh. Kahapon